May 21, 1967, naganap ang isang madugong massacre sa mga kasapi ng Lapiang Malaya. Sa mga huling bahagi ng dekada 1940, nagsimula ang kaugnayan sa sekta ng supremo nito na si Valentin de los Santos, kilala sa tawag na Tatang. Tubo siyang Bicol, dating pari, mekaniko, artista sa karnabal, boksingero. Napalaki niya ang samahan na lumakas noong dekada 1950 at umabot sa 40,000 na mga kasapi mula sa mga uring magsasaka ng Timog Katagalugan. Ang Lapiang Malaya ay kakikitaan ng karaniwang katangian ng sektang panrelihiyon na sumisibol sa Pilipinas nung madaling araw ng Mayo 20. 380 kasapi mula sa iba't ibang lalawigan ang nagtipon malapit sa Vito Cruz upang magmarcha patungong Malacanang at pababain si Pangulong Marcos. Nagsuot ng mga makukulay na damit na may orasyong Latin at mga anting-anting. At mayroon din silang mga bolo. Katanghalian, kinabukasan, pinaputukan sila ng Philippine Constabulary na hinarap naman nila sa paniniwalang hindi sila mamamatay dahil sa kanilang anting-anting. 32 ang patay, 4 na po ang sugatan. Isang sundalo lamang ang nasawi. Sumuko si Valentin de los Santos at dinala sa mental hospital at habang natutulog ay binugbog at nawalan ng malay. Matapos ang isang linggo, patay na siya noong 1967. Pulmonya daw ang ikinamatay niya. May 21, 1967, naganap ang isang madugong massacre sa mga kasapi ng Lapiang Malaya. Sa mga huling bahagi ng dekada 1940, nagsimula ang kaugnayan sa sekta ng supremo nito na si Valentin de los Santos, kilala sa tawag na Tatang. Tubo siyang Bicol, dating pari, mekaniko, artista sa karnabal, boksingero. Napalaki niya ang samahan na lumakas noong dekada 1950 at umabot sa 40,000 na mga kasapi mula sa mga uring magsasaka ng Timog Katagalugan. Ang Lapiang Malaya ay kakikitaan ng karaniwang katangian ng sektang panrelihiyon na sumisibol sa Pilipinas nung madaling araw ng Mayo 20. 380 kasapi mula sa iba't ibang lalawigan ang nagtipon malapit sa Vito Cruz upang magmarcha patungong Malacanang at pababain si Pangulong Marcos. Nagsuot ng mga makukulay na damit na may orasyong Latin at mga anting-anting. At mayroon din silang mga bolo. Katanghalian, kinabukasan, pinaputukan sila ng Philippine Constabulary na hinarap naman nila sa paniniwalang hindi sila mamamatay dahil sa kanilang anting-anting. 32 ang patay, 4 na po ang sugatan. Isang sundalo lamang ang nasawi. Sumuko si Valentin de los Santos at dinala sa mental hospital at habang natutulog ay binugbog at nawalan ng malay. Matapos ang isang linggo, patay na siya noong 1967. Pulmonya daw ang ikinamatay niya.